Hey, good morning. So, second day sa tour namin. So, ngayon, nandito pa rin kami sa Palo, Leyte. Bigyan ko kayo ng idea mamaya sa accommodation namin dito kasi talagang mura. Pero, nag-breakfast muna kami ngayon. 7 a.m. Hello, moms. Yung tagapagluto namin. Magandang umaga. Ate Jam, Ate Nitch, hello, hi. Parang medyo antok pa, pero sige lang. Wala pa rin. Ano pa, ready pa ng energy ng kanilang sarili para sa activities mamaya, mga boss. So today, mamaya na lang muna. Basta San Juanico, tas MacArthur Shrine, at kung ano-ano pa, mga boss. Bali dito, ang lahat siya ay nandito. Malapit sa boundary, Tacloban, Palo. Ano, may arko living Tacloban. So papunta doon Palo. Tapos doon papuntang Tacloban, Samar. So ito yung mga boss, oh. Budget meal na lugar talaga. Dito kami nagstay. Yan, nakapark lang ako dyan, oh. So, ano lang, budget stay talaga, budget meal. Yung pangalan is Villa Imelda Inn. If you're looking for a stay, dito na guys, murang-mura talaga. So yun, makikita mo lang yung boundary dyan sa likod. So nag-ready na kami. Karga na ang mga gamit. Palis na mga boss, second day mga boss, second day. Tour around Tacloban. Ano na kami? Palabas ng accommodation namin. So Murang accommodation. yes, murang accommodation. Murang-mura mga boss. Perfect for Nagtatipid. traveler na ano, tipid meals na traveler. So yun, going back tayo sa ano, Tacloban mga boss. So today ang plano is mag-tour ng Tacloban, San Juanico, ganun. Palo, yung MacArthur Landing. Tapos siguro sa Samar side baka hanap kami ng yung malapit na ano lang, tourist spot. Medyo ano, time check mga boss. 10:35. 10:35 AM. Buhay bakasyonista mga boss. Hindi naman gano'n. Medyo nag-take advantage na kami sa lugar mga boss kasi Gabi na rin tayo dumating. ano na kami dumating 11 PM kagabi. So nakita niyo naman sa video, di ba? So medyo nag-rest talaga kami pa kasi mahaba yung biyahe natin at marami activities today. So dapat re-energize mga boss. Importante yung biyahe kasi mga boss. Importante na alagaan mo yung sarili nyo kasi kung puro na lang saya yung ano natin or puro na lang biyahe, ano tayo, malapit tayo sa ano yan eh, yung immune system natin bababa. So kailangan vitamins, rest, ganun mga boss. Pero wag naman sobrang rest. Iba na yun mga boss. So yun nga mga boss, balik ako. So papunta kami muna ng Tacloban. Update lang tayo. Pakita ko sa inyo yung mga pwedeng puntahan nyo dito. Ano pala mga boss, mura yung diesel dito mga boss. Shout out sa mga drivers natin dyan. Kung nagbabiyahe kayo dito, huwag kayong mag-alala. Pagdating nyo dito sa Tacloban, okay lang, kayang-kaya yung presyo mga boss. Diesel nila 53 pesos lang. So mas mura pa nga sa amin sa Cebu. So yan. So yun na lang muna mga boss dire-diretso lang muna yung ano namin, biyahe. Malapit lang ito. Gandang tingnan dito, parang
overlooking, tapos nakikita mo yung San Juanico. Yun mga boss, oh. Yung sa malayo. Yun yung San Juanico Bridge mga boss. So going kami to Samar. Ganda pala mga boss. Ang daan din dito talagang maganda yung daan nila. Tingnan nyo mga boss. 6 lanes. Ano to? Tacloban Bypass Road to mga boss, Tacloban Bypass Road. Tigbao Pan Philippine Highway. Ayan. Oh, okay. So dito may parang ano siya mga boss? Rotonda. Ano siya mga boss bagong gawa na daan. So parang hindi pa lahat nakadaan dito. So first time. Ito na nga mga boss. So liko tayo dito. Sorry, parang mali yung nadaanan namin. Doon pa right pala. Ano mga boss nag-Google Map ako So balik tayo mga boss. Hindi, parang doon mga boss Saan? Parang Dito? Wait ha. Tingnan ko. Parang ano siya. Dapat doon ikot tayo ulit mga boss Itama ko muna yung Google Map. Sensya na mga boss, first time First time talaga So yan Parang ito Parang right ka. Ito po? O pa right. Ito. Sakta na mga boss. Dito pala. Right. So ito na. Ito na yun pala. Okay. So lalabas ito sa normal na daan mga boss. Na sabi ko, bagong daan to Ayan Ayan kikita niyo mga boss di ba? Yan mga boss ituto ko mga boss yan Pan Philippine Highway. So kung mag left ka Samar right Tacloban. So yan mga boss. So pa left tayo Tacloban Samar, sorry. So let's explore mga boss. Explore the San Juanico Bridge mga boss. So ito, balik ko tayo dito mga boss. Pa Samar. So parang ito yung old nila highway system. Or ito talaga yung normal. So yun bypass road. Kung ayaw mong dumaan sa Tacloban City kasi galing kami ng Palo. Malapit na kami sa San Juanico Bridge. 1 kilometer away mga boss. Kung titingnan nyo dito mga boss you're leaving Tacloban City mga boss. You're leaving Tacloban City. So welcome to San Juanico Bridge mga boss. Eto na mga boss, San Juanico Bridge. So pasok na tayo, papasok na. Eto mga boss. Woohoo! First time, yes. Eto, first time to be here mga boss, San Juanico Bridge. Iba din yung feeling mga boss kasi first time So, this used to be the longest bridge mga boss ng Pilipinas. Kasi ngayon Cebu na yung CCLEX. Pero ano pa rin mga boss, nandyan pa rin yung aura at saka feeling na parang magnificent bridge pa rin siya mga boss Kasi nga, ano siya talagang one of those engineering marvel ng Pilipinas mga boss na 70s or talagang matagal na. Ito, taas pala mga boss. Ano pala yung shape niya mga boss, parang letter S.
Yan o. So yung nakikita nyo dyan sa malayo mga boss, summer na yan. Summer, ano, parang forest na forest, green na green. Ano pa rin? Parang untouched forest. Ganda mga boss, oh. Yeah. Ganda. So first time talaga ito mga boss. Ito yung view niya, panoramic. Maganda rin. Oo. Kasi makita ko sa kabila, yun nga, masukal pa yung mga papunrukan. So, maganda. Pero Kaliwat kanan puro ano. Tapos ang ganda ng tubig, in fairness. yes. Tapos Last. ang linaw. Pero doon sa malayo mga boss, parang ang lakas ng ulan ah. Patay. Pero hindi tayo pupunta doon mga boss. Babalik rin tayo pa Tacloban. Ano lang to mga boss? Para sabay nating i-try. Saan kaya pwede makapicture tayo na? Sige, hanap kami ng pipwesto kami mga boss. Update lang mga boss. Pipwesto lang kami. Tapos na kaming mag-picture mga boss. So pagbaba mo pala dito mga boss sa Summer Island, may ano lang siya, parang rotonda na pwede kang mag-stop by, tsaka kukuha ng picture. Tsaka may picture din kami pa, ano ko, pakita ko din sa video, nakikita niyo naman. Parang monument siya nung Yolanda. Kasi di ba mga boss, kung tatandaan nyo, yun yung pinakamalakas na bagyong nangyari sa Pilipinas o kundi sa buong mundo. Kasi imaginein mo mga boss bali, imaginein mo yung pinakamalakas na bagyo sa buong mundo at that time, tas dumaan dito sa lugar na to, talagang wasak na wasak mga boss. Pero ngayon kung titingnan ko siya, nandito ako, parang walang bakas ng na may pinakamalakas na bagyo na dumaan dito. So ano siya, good job sa mga Samareño natin, kaibigan. So ano talaga, naka-recover na yung lugar, masasabi yung naka-recover. So ano tayo, pabalik ng Tacloban, boss. So yan, second time na dadaan sa bridge mismo ng San Juanico. So hinaan natin talaga mga 30 lang daw, 30 lang daw. At 30 lang pala talaga ang speed. So reduced speed talaga mga boss. So itong tulay na to mga boss is ito to, gawa to ng Marcos administration mga boss. The late Ferdinand Marcos. Oo. Yan o. So papasok na tayo mga boss So no stopping anytime. Yun mga boss, may ano talaga, no stopping anytime. Malinis siya mga boss, malinis. At ang masasabi ko rin is ano talaga siya, may parang nakikita mo talaga sa bridge na talagang old bridge na siya, luma na siya. Yung type of materials, yung ano niya is talaga old bridge siya. Pero ano pa rin, it's still it remains a masterpiece of Philippine engineering. Ano pa rin, iba pa rin talaga siya. Imagine mo, ginawa to nung una pa, tas ganito na yung design niya. So ano talaga, maganda, mga mas maganda. Ang ganda. So ito na yun, top of the bridge. Meron talagang nagpa-picture sa taas ng bridge. Pero itong design na to mga boss, kamukha ng Mactan Bridge ng Cebu. Yung yung Hernan, ano ba yan? Marcelo Hernan. Marcelo. At saka yung talaga Mactan Bridge mga boss, kasi nga din Marcos din yung bridge na yun sa Cebu, yung Mactan Bridge, kaya parehong design. Kaya pala nga
So yan sa malayo mga boss. Pababa tayo ng Tacloban. Balik na tayo. Balik tayo ng Tacloban. So, Kasi pupunta tayo sa... punta na tayo ng Palo, MacArthur. Hindi pa. Ay, di pa Punta pala. tayo city ng Tacloban. Ah, city ng Tacloban pa pala mga. Hanap tayo ng I love Tacloban ulit. Oo nga eh. Ano talaga mo? Oh, hanap kami ng I love Tacloban mga boss. May Hindi resort na pala sa right gabi, mo. ang dilim eh. Oo. Dapat ngayon meron. Oo, dapat hanapin natin mga boss. Nasira yung tok-tok. Wow, yung tuktok. Welcome to Tacloban City. Ito na mga boss, arak ko. Gate na, yun mga boss, gateway to Eastern Visayas. Yes, mga boss. Okay mga boss, so ito yung I love Tacloban or City Hall ng Tacloban. I love Tacloban. So the new City Hall of Tacloban. Suggest ko kung mapunta kayo sa isang lugar, mas mabuti ng daanan nyo talaga yung City Hall or mga ganun mga boss, government buildings. Kasi yun talaga ang pinaka-landmark yan eh, yung government building. So yun, okay din mga boss, ano lang siya, bali lang, malapit sa dagat na yun dyan eh. So yun, tricycle check, yan yung tricycle ng Tacloban. Sinali ko na mga boss yung tricycle check. Yun o, simbahan sa likod. So dito rin kasi yung talagang sinalanta ng Yolanda typhoon. Pero ngayon wala na, hindi mo na nakikita mga boss yung pinaka damage. Sige mga boss, update lang. Nasa kami, Tacloban downtown area. So imagine niyo na lang mga boss kung yung parang sinagupit ni Yolanda mga boss itong lugar na to, di ba? Yolanda typhoon, sabi ko, super typhoon yun mga boss, pinakamalakas na typhoon of this era mga boss, of this era. At dito yun dumaan mga boss itong city na to. Ano talaga to, parang flash flood talaga mga boss dito. So imagine na lang, bali ubos talaga lahat to mga boss. Ngayon ito na siya, ito na yung bagong bali na na sila, they've recovered from the wrath of the typhoon mga boss. Tapos na tayo sa Tacloban mga boss so na tayo, going to Palo Leyte, yung MacArthur landing. So according to Google Map, 9 kilometers away. So malapit lang mga boss yung Palo sa Tacloban City mismo. Malapit lang, 16 minutes away mga boss. So madali lang nating mapuntahan yan. But along the way mga boss, bibili na kami ng ulam for lunch. Gutom na mga boss, 12 o'clock na. So bili muna kami dito kasi nasa na kami, nasa city na so maraming dito mabibilhan ng pagkain. Bili na rin ng ice kasi nagbaon kami ng mga drinks din namin mga boss. Kaya nga talagang balik ako sa point ko mga boss na yung pagbavan life or pagtutur at may sarili kayong sasakyan, advantage talaga mga boss. Kasi pwede nyo puntahan kung ano yung gusto nyo puntahan at i-take advantage na rin kasi, di ba, nasa advantage na kayo So, yun.
growing city yung Tacloban. Kasi ito downtown, tas meron na silang ano eh, yung parang nag-i-expand na yun yung city nila eh. Nakikita ko sa ano, labas ng ano, itong city downtown, may mga ano na eh, mga businesses, so nag-i-expand sila mga boss. Growing city siya mga boss. Pareho sa ano, Ormoc na ano, malaki rin. Growing sila mga boss, which is good for the economy talaga in general sa buong Pilipinas mga boss, kasi yun naman talaga ang goal dapat ng lahat natin mga Pinoy, na growing tayo mga boss, para sabay-sabay na mag-i-improve mga boss, di ba? Mga boss, so nandito na kami sa Palo. Hindi pala ganun kalayo talaga mga boss, kasi dinaan kami sa ano, sa parang bypass road galing Tacloban City. Thank you Google Map, dinaan nyo kami sa bypass road. Ang nakakatawa mga boss, kasi kagabi pala dumaan na kami sa ano namin, yung tinutuluyan namin kagabi. Nadaanan pala namin yung kagabi, tapos dumiretso lang kami sa ano, Tacloban City. So ano kami, going MacArthur Shrine. So ano siya, malapit na kami mga boss, ano na lang, 1 kilometer away. Nakikita ko nga galing dito eh. Yung mga statwa, siguro hindi makita sa video, pero nakikita siya mga boss. Dito yung nangyari yung MacArthur Leyte landing, yung ano mga boss, the famous I shall return, di ba Mangs? Nasa libro yun eh, na yung World War II mga boss, na sabi ni MacArthur, I shall return. So dito yun, pagbalik niya, dito siya dumaong mga boss sa Palo, Leyte. Kaya may ginawang monumento dyan mga boss. So yan yung puntahan natin ngayon. So ano na kami mga boss, nasa MacArthur Shrine or Monument, pero sa kasamaang palad mga boss, under renovation mga boss, so hindi pwedeng pumasok. Ano lang, lakad-lakad lang. At starting June 13. Wala eh, sarado mga boss, picture na lang dito mga boss. Yun na yun mga boss, oh, si MacArthur Monument. Oh, pwede hanggang dito lang talaga mga boss eh, kasi under renovation na eh, wala na tayong magagawa dyan. Sige lang, basta ang mahalaga nakapunta kami dito, di ba? So yun na lang muna mga hanap-hanap tayo ng anong magagawa, pwedeng gawin dito. Meron naman sa ano, tapat yung Memorial National Park. So pero ito talaga yung pinakalugar mga boss, pinakalugar natin. Ito na yun. Sayang mga boss, talagang ngayon lang nag-renovate, sayang. Yung mga boss, nakabinil ko na lang yung famous line ng MacArthur. Ano nga yung famous line ng MacArthur mga boss? Kasi nga hindi kami magpapasok eh. Sasabihin ko na lang talaga, ito na. Ito talaga yung pinaka-famous line, I shall return. Okay mga boss, so update, tapos na kaming mag-lunch dito sa Palo, MacArthur Monument. So thank you. Yun nga lang, hindi talaga kami nakalapit sa ano, monument, but nevertheless mga boss, okay na rin. No problem naman tayo dyan. Ang importante is nandito tayo ngayon sa lugar mismo kung saan nangyari yung Leyte landing. Yun naman talaga mga boss eh. So may mga memories tayong babaunin.
Sige mga boss, so ano na lang mga boss, galing dito, papunta kami ng San Ricardo Port. Doon kami sasakay papuntang Surigao. So, ano siya mga boss, based on Google Map, 3 hours and 24 minutes. 183 kilometers mga boss, so medyo malayo. So, 2:44 na ngayon, so siguro mga 5 plus kami darating doon. Pero yung ano namin mga boss, gusto namin daanan talaga yung Agas-Agas Bridge. Yun yung tallest bridge ng Pilipinas ngayon. So alis na tayo mga boss. Sige, let's go. Dito tayo sa Steel Bridge. Malapit na tayo sa ano, yung Agas-Agas Bridge. Okay. Ayan mga boss ha. Welcome to Agas-Agas Bridge mga boss.